Bibihira na ang may ketong, pero marami pa rin nadidiscriminate hanggang sa ngayon. Dahil sa kanilang sexual orientation, dahil sa kanilang ugali, dahil sa kanilang kapansanan sa katawan o sa isipan, o kaya naman dahil sa trabaho na kanilang ginagawa. Kaya ang paalala sa atin bilang isang simbahan, tanggapin natin ang ating kapwa, maging sino man sila. Noon yung pumasok kayo dito, wala naman pong screening committee eh. In-screen ba dito kung wala kayong kabet? In-screen ba dito kung matigas ang ulo ninyo sa inyong magulang? In-screening ba kayo kung nangupit kayo o nagnakaw kayo sa ibang tao? In-screening ba kayo kung ang ginagawa nyo lang sa opisina mag-Facebook at mag-social media at hindi talaga magtrabaho? Wala namang diniscriminate nung pumasok kayo. Meron, wala. Minsan, mas mahigpit pa tayo sa Diyos sa pang-discriminate ng kapwa. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo, Apo. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip, pasuri ka sa saserdote pagkatapos maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa ilang na puok, at dooy pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon, ang kinatatakutan nating sakit, cancer. Parang pag sinabing may cancer ka, katapusan mo na. Noong 1960s, 1970s, ang kinatatakutang sakit ng mga tao, HIV/AIDS. Noong panahon ni Jesus at sa matandang tipan, sa unang pagbasa na narinig natin, ang kinatatakutang sakit, ketong. At yung pagkakaintindi natin ng ketong ngayon ay ibang-iba sa pagkakaunawa nila sa ketong noon. Dati, magkaroon ka lang ng butlig, pamumula, o pamamaga sa balat, ang tawag doon, ketong na. Kaya kawawa ka kapag nagkaroon ka ng acne outbursts. Kapag ikaw nagkaroon ng maraming tagyawat, nagkapigsa, o kaya nagkaroon kahit ng mga simple na rashes. Minsan tinatawag nating eczema o kung ano pa mang sakit sa balat. Lahat ng ito, ang tawag nila, ketong. At hindi lang yun. Kapag meron kang sakit sa balat na ganito, kailangan kang ilayo sa pamilya, lumayo sa pamayanan, ituturing kang marumi, hindi lang sa mata ng mga tao, kundi kahit sa pananampalataya, ang tingin sa iyo marumi. Kaya, bukod sa ihihiwalay ka sa pamilya mo, sa pamayanang kinabibilangan mo, hindi ka rin po pwedeng sumamba sa templo. Dahil ang tingin nila, sa sakit na ketong o anumang sakit sa balat, ay parusa para sa mga taong makasalanan o kaya naman ay parusang tinanggap ng anak mula sa mga makasalanang magulang o ninuno. Kaya, you are not only socially outcast, but spiritually outcast.
At gaano kasakit yun, gaano kahirap yun, na hindi ka man lang magkaroon ng pagkakataon na makihalubilo sa iyong pamilya at sa pamayanan, ni hindi ka makatanaw sa Panginoon doon sa templo dahil ikaw ay may sakit. Mag-isa mong hinaharap ang lahat. Napakahirap nun. Alam ni Jesus ang kalagayan ng mga ketongin. Kaya sa ebanghelyong narinig natin ngayon, isang nakabibiglang bagay sa paningin ng mga Hudyo ang ginawa ni Jesus. Binigyan niya ng pagkakataon yung ketongin na lumapit sa kanya. At hindi lang yun, hinawakan pa niya. Hinipo niya ito at pinagaling. Ano ang nais ipahiwatig ni Jesus? Una, hindi niya tayo pinandidirihan. Kung minsan nga, mas nandidiri pa tayo sa sarili natin kaysa sa iba. Kung minsan, tayong mga tao, napakabilis nating mandiri sa kapwa natin. Napakabilis para sa ating mag-cancel. Napakabilis para sa atin na isang pagkakamali lang ng taong yun, tinatakan mo na at mula nun ay binaliwala mo na sa buhay mo. Pero si Jesus hindi ganon. Kahit walang kwenta ang tingin sa iyo ng ibang tao, mahalaga ka sa paningin niya. Kung tutusin, pwede naman pagalingin na lang niya sa pamamagitan ng salita itong taong ito Pwede namang sabihin niya na, ikaw gumaling ka. Gagaling yun. Nun niyang sabihin niya na sa hangin, sa unos, sa bagyo, na tumigil ito. Anong ginawa ng bagyo at ng hangin? Tumigil. Nung sabihin niya sa pilay na tumayo at lumakad ito, ano ang ginawa ng pilay? Lumakad. Yung salita pa lang ni Jesus ay makapangyarihan na. Pero yung kapangyarihan ng kanyang pagkilos ay hindi lang umeepekto sa taong kanyang pinapagaling, kundi sa mga taong nakakakita sa kanya. Sa mga tao na hanggang ngayon pinandidirihan ng kapwa dahil sa kanilang kalagayan. Ngayon, alam na natin na ang ketong hindi basta-basta nakakahawa. Alam natin na ang HIV ay hindi naman basta-basta nakakahawa. Yung COVID-19 nga, wala na tayong pakialam kung mahawa pa tayo o ang tingin na lang natin dyan, sipon, trangkaso. Wala na tayong pakialam. Pero marami pa rin mga tao sa buhay natin na masahol pa sa maiketong ang turing natin. Sige nga, ilang tao ang iniiwasan ninyo? Ilang tao yung tinalikuran na ninyo dahil sa mga nagawa nilang kasalanan sa inyo? Ilang tao yung lumapit sa inyo para humingi ng tawad dahil handa nang magbago at magsimulang muli, pero hindi natin pinansin. Itinuring natin ketongin. Anong paalala sa atin ng Panginoon? Taong humarap sa iyo, tao mo ring harapin. May kapintasan man siyang taglay, siya'y dapat pa ring tanggapin. Dahil kung tutuusin, sino ba sa atin ang perpekto, walang kasalanan, walang mailalait sa atin, at walang kapintasan? Taas ang kamay. Igagawa ko kayo ng altar kung gusto ninyo. Meron ba ditong perpekto? Meron? Wala. Lahat tayo may dahilan para tayo pandirihan ng iba. Kaya anong karapatan mo na maging mapangtakwil sa kapwa mo? Bibihira na ang may ketong, pero marami pa rin nadidiscriminate hanggang sa ngayon. Dahil sa kanilang sexual orientation, dahil sa kanilang ugali, dahil sa kanilang kapansanan sa katawan o sa isipan, o kaya naman dahil sa trabaho na kanilang ginagawa. Kaya ang paalala sa atin bilang isang simbahan, tanggapin natin ang ating kapwa, maging sino man sila. Noon niyang pumasok kayo dito, wala naman pong screening committee Ini-screen ba dito kung wala kayong kabet? Ini-screen ba dito
kung matigas ang ulo ninyo sa inyong magulang? Ini-screening ba kayo kung nangupit kayo o nagnakaw kayo sa ibang tao? Ini-screening ba kayo kung ang ginagawa nyo lang sa opisina mag-Facebook at mag-social media at hindi talaga magtrabaho? Wala namang diniscriminate nung pumasok kayo. Meron? Wala. Minsan, mas mahigpit pa tayo sa Diyos sa pang-discriminate ng kapwa. Kaya ipinapakita ni Jesus sa kanyang paghipo sa ketongin, hindi tayo pinandidirihan ng Diyos. Kaya sana tayo, wag tayong matakot na lumapit o tanggapin ang mga taong pinandidirian ng iba. Amen ba yon? Pangalawa, hindi lang nais ni Jesus na tayo'y tanggapin. Nais ni Jesus, tayo'y pagalingin. Ano ang nais ni Jesus? Tayo ay pagalingin. Sometimes it's also a problem with us. Gusto lang natin tanggapin tayo, pero ayaw naman natin kilalanin na meron tayong pagkakamali na dapat itama. Ayaw natin kilalanin na meron tayong kasalanan na dapat ihingi ng tawad. Ayaw natin kilalanin na meron tayong pagkakamali na dapat ituwid. Pero anong gusto ng Panginoon? Tatanggapin niya tayo, pero dapat magpakababang loob tayo at magmakaawa tayo sa Kanya. Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. We rely on God's help in our transformation, in our healing. But first, we have to acknowledge that we are sick, that we need healing. We cannot be healed if we will not accept that we need the Lord, that we need healing because we are sick. Minsan kasi ang attitude natin, tanggapin mo na lang ako. Ito na ako na para bang walang mali sa'yo. Uulitin ko ang tanong, perpekto ka ba? Hindi. At kung hindi, palaging may puwang ang pagbabago sa pagkatao mo. You are an unfinished project. You are a wounded person. And therefore, every time we come to the Lord, especially when we come to Mass every Sunday, we should ask the Lord for healing. Dapat hinihiling natin sa Panginoon, pagalingin tayo mula sa ating mga kasalanan, mula sa ating mga pagkakamali at pagkukulang. Kailangan nating tanggapin na may bahagi ng ating pagkatao na kailangang hilumin. At yun yung bubuksan natin sa Panginoon. Yun ang ididudulog natin sa Kanya sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. God does not want only to accept us, He wants us to be healed. Hindi lang niya gusto na tayo'y tanggapin, ang gusto niya, tayo'y pagalingin. Kaya sana, ngayong darating na ang panahon ng Kwaresma, simula sa araw ng Miyerkules, Ash Wednesday, huwag tayong makalimot sa loob ng 40 araw na minsan man lamang magkumpisal tayo. Ang taong hindi nangungumpisal ay parang sinasabi niya sa sarili niya na perpekto ako. Hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan ng paghilom. Hindi ko kailangan na humingi ng tawad. Maliit man o malaki ang kasalanan, sugat pa rin yan. Hindi mo lang nakikita ang epekto sa buhay mo, pero sa loob-loob mo, sirang-sira na ang iyong pagkatao dahil ang kasalanan ayaw mong isuko at ihingi ng tawad sa Kanya. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma na darating sa araw ng Miyerkules, isipin natin, ano yung mga sugat natin na dapat nating ilapit sa Panginoon? Ano yung mga kasalanan natin na hindi natin mabitawan, na ngayon ay inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya. Pinandidirihan mo ang sarili mo pero hindi ka dapat dyan matapos. Lakas loob kang lumapit kay Jesus kagaya ng ketongin at sabihin mo, Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Ulitin nga nating lahat.
Minsan pa, sama-sama tayo, dasalin natin, Panginoon, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.